Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. After nyo mapanood ang video na to, ay sure ako mag-skyrocket ang interview skills nyo. Ito ay mga underrated, sasabi mong basic, pero very high impact and madadala mo ang mga lessons na to even 10 years from now. So number 1, be confident. Very basic guys, I know, pero confidence alone can get you hired. Way back nung nag-start pa lang ako, the way ako sumagot ay hindi talaga confident. Kasi yung mga ina-applyan ko kung ano-ano, and mostly wala naman talaga akong experience. And even nung experience na ako kasi Amazon PPC ako. Pag nag-discuss na ng mga situations, mga possible situations, tapos tatanungin ako kung mahihit ko ba tong number na to, kung kaya ko ba talagang i-scale ang business, ang dami kong disclaimer. Tapos sinasabi ko pang natatakot ako, ini-emphasize ko na wala pa akong experience dyan, lalo na sa mga malalaking accounts. So imagine if business owner ka, naghahanap ka ng Amazon PPC specialist, tapos ang sagot sa'yo ay I'm not sure, it depends, apaka-safe, ang daming pasikot-sikot, i-hire mo ba yun? Of course, di naman natin talaga alam ano ang mangyayari, but basically, dapat careful kayo sa language at dating ng mga sagot nyo. Second guys, look your best. Kahit ulo nyo lang yung nakikita, make sure na super memorable kayo. You might think na maging overdressed kayo. And maybe overdressed kayo. Pero guess what? Anong sa tingin mo ang mangyayari? Mag-stand out kayo. Magiging memorable kayo. And more importantly, magiging credible. Kasi sure ako maraming makakalimutan yung client or recruiters mga pinag-usapan nyo, pero yung vibes mo, yung dating mo, yung feeling na na-evoke ng interview is mag-stick yan sa recruiter or client. So guys, try nyo tong mga high neck. Hindi naman kailangan long sleeve. Yung mga polo, make sure polished yung hair, strong yung lips, lalo na sa mga girls. So yung pa t-shirt lang guys. Hindi ko rin sinasabi na hindi kayo mag-t-shirt kasi marami ding interview na mag-t-shirt ka lang talaga. But anyways, if you're a beginner, kahit di beginner especially management, iba ang approach. So number 3 guys, memorize the basics. Ano ba yon? Paulit-ulit lang ang nangyayari sa interview. Tatanungin ka niyan kung ano ang meron sa job post. Ipapadiscuss sa'yo ang resume mo or yung experience. Tatanungin ka ng about tell me yourself, your experience, your strengths, your weaknesses, why should we hire you, yung mga possible situations. Make sure na maganda yung sagot nyo and always related sa job post. Ito guys, ang key, always related sa job post. Pag nagtanong about tell me yourself, huwag yung sabihin na I love traveling, I love my dogs. Always related sa job post. Then, pwede nyo isingit yung mga love nyo, yung mga traveling dogs, etc. Kasi guys, kahit anong wow pa yan na sagot, wala talaga silang pakialam dyan. Yung recruiter, the way sila mag-isip is nag-score yan always sa inyo. Basically, if recruiter kausap nyo, you make them look good. Maganda ang recommendation nila, maganda ang napili nila. And para maganda ang mapili nila is dapat 80 to 100% fit kayo sa job. And guys, just quick tip lang guys ha. Sa mga difficult questions, like for example, what are your weaknesses? Usually, mahirap siya na question kasi maybe hindi mo siya iniisip and may pagka-trick question to. So, let's say lang ha, merong mahirap na question. So, pwede niyong sabihin na mahirap siyang sagutin, can I answer you later? Like, can I get back to you on that? Actually, papayag yan sila. And regarding sa what are your weaknesses, just make sure na hindi siya core skills. For example, yung in-applyan mo is like writing or something related sa social media. Tapos sabihin mo na weakness mo yung communication. No yan, guys. So, number 4, ask questions. Very, very big mistake na wala kayong tanong. Super plus points to sa recruiter or client at magiging memorable kayo. Bakit? Kasi hindi nagtatanong ang mga applicants. Kung nagtatanong man, usually yung mga basic lang, magtatanong ng what are the next steps, wag muna yun. Okay? Sample question is, tanungin mo actually ang recruiter or HR sa experience nila. Taruhin mo talaga ang scope of work, anong nangyari sa previous na employee. If hindi masyadong klaro yung job post or parang nakukulangan kayo, is itanong nyo. Especially pag performance-based, hindi nyo talaga natanungin yung mga outcomes na gusto nila, ano yung mga history nila. Kasi dito mo rin malalaman kung itong company na to is for you ba. So gusto mo ba yung company na super strict, super taas ng KPI, super unrealistic na. Tapos let's say ito yung scope of work mo, tapos sa actual pala iba, itanong mo. Diyan pa lang is makita nila na interesado ka talaga sa job. Tapos the way ka kasi magtanong, if tinatanong mo to, ma-notice nila na knowledgeable ka talaga about sa job. And ikaw yung type na curious, ay hindi lang basta, for example, bigyan ng task, tas yun na yun. Ikaw yung type na nagka-clarify. Dito mo mapapakita basically yung the way ka mag-isip. And guys, importante na malaman mo talaga ano yung job mo. Anong klaseng kumpanya ba yung papasukin mo. Huwag masyadong excited, ask questions. And this way then guys, makikita nila hindi ka desperate. Kasi usually pag walang question is parang
may isip ng recruiter na, ay, nag-apply lang talaga to, need lang talaga ng trabaho. So, number 5, listen. So, di ba, magpe-prepare kayo ng sagot nyo. Likely, meron na kayong mga templates, meron na kayong Google Docs sa questions sa question and answers. Pero usually guys, ang mangyayari, if let's say nag-memorize kayo ng script, nag-memorize kayo ng Q&A, ay magiging focus kayo doon. Magiging focus kayo sa wow nyo na sagot, na parang hindi na customized ang sagot nyo. At parang hindi na kayo masyadong nakikinig sa interviewer sa whole picture kasi na-fixated kayo sa templates nyo. Don't get me wrong, very important na mag-prep kayo nun. But guys, please listen talaga, be attentive, i-customize nyo talaga yung sagot. And wag yung parang robot ang sagot na parang minimorize nyo talaga yung sagot nyo. Number 6 guys, wag i-ignore ang small talk. Guys, ang mga foreigner ay mahilig sa small talk. At kahit hindi foreigner ang kausap mo, super helpful nito. Kung recruiter kausap mo, HR, dagdag plus points to sa'yo kasi ayaw mag-recommend ng mga recruiter ng mga pangit kausap, ng mga cold, yung parang ang lamig mo, parang pagdating sa Zoom, parang poy ka lang. Parang ayaw mong makipag-usap, gusto mo lang sa Q&A na agad. So guys, wag kayong pangit ka bonding. So number 7, na-invite kayo sa interview kasi gusto nila kayo, kasi enough yung skills nyo. Gusto nila ang nakita nila sa resume, cover letter, LinkedIn, or yung digital footprint nyo basically. Need mo lang ipakita yun ulit sa interview, wag ka masyadong ma-deviate, wag kang mag-isip yung mga nice to have kasi for example yung job post merong mga nice to have tapos ma-focus ka doon, wala. Kung ano yung sinulat mo sa resume, cover letter, kung anong nasa LinkedIn mo, i-emphasize mo lang talaga yun kasi doon ka nila nagustuhan. Let's say lang ha, for example sa job post, merong isang tool doon na nilist tapos di ka marunong, na-fixated ka doon. Ignore mo na yun. So gusto ka nila and mag-focus ka sa strengths and value mo. So guys, lastly, wag kayong maging feeling inferior kasi employer sila. Guys, iba ang effect ng mindset na to. Especially helpful to sa mga performance-based jobs like yung related sa sales, sa profits. Like for example sa akin, advertising, yung may malaking direct impact sa company. Kasi kailangan nila kayo. Kailangan nyo ang isa't isa. So, related pa rin to sa confidence, guys. Kasi, for example, yung job mo, like, let's say, akin, Amazon PPC, nakita talaga nila na confident ka, na parang hindi ka desperate, parang nakikita nila na equal partner ka, hindi yung parang oo ka lang ng oo. Masisense kasi nila na parang yung yes man ka lang. Okay naman na maging yes, of course, okay naman na maging like easy to work with, etc. Medyo na-deviate na ako sa point ko. Ano bang point ko? So yun guys, huwag kayong maging feeling inferior kasi employer sila, kailangan nyo ang isa't isa, kailangan kanila. And guys, na-shock talaga ako yung nung sinabi ng isang recruiter. And di ko to makakalimutan. Nagsabi sa akin yung recruiter na nahihirapan silang maghanap ng mga magagandang employees. So yun siya guys, they need you. So yun siya guys, 8 underrated interview tips para sa mga Pinoy VAs. If nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, share, subscribe. And if may questions kayo, comment lang kayo. And see you sa next video. Bye!